Aba mukhang kailangan nyo na matutulayan Halma kayo dito. May sumilip kasi sa bintana May sumilip doon. Halika dito sa may pintuan dito sa sikat na araw. Tignan natin kung ano ka talaga. Sa kabila ng sabi-sabing walang happy ever after. Masakit sa ulo at parang digmaang walang katapusan ng pag-asawa. Para sa akin, ito pa rin ang pinakatamang pasyang pinili ko. Kahit nung dumaan kami sa napakabigat na pagsubok, magkahawak kamay namin yung hinarap. Magandang araw po sa inyo, Miss Claire at Sir Jay. Ang kwentong ibabahagi kong gayon ang paglalahad ng isang napakatinding pinagdaanan naming mag-asawa. Tawagin niyo na lang po akong Enrique at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Claire Horror Story sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Oh, mabuhay ang bagong kasal. Ang Team Lisquen Sigo. Woo! Oh, kayo kita nyo. Kahit sinabi niyong kapos kayo sa bagyet na itawid pa rin natin noong pangatlong kasal ninyong dalawa. Anong masasabi niyo diyan Kahit manting talumpati lang para sa Team Leno. Dali na Ay Enrique, ikaw na. Alam mo namang hindi ako sanay sa mga ganyan Itong si Bebing kasi sobrang likot at kulit sadyang masaya lang talaga yung tropa mo Sich na akong bahala. Para sa mga bisita namin. Gusto lang naming magpasalamat sa inyong lahat na nandito at saka lalo na kay Bebeng na para masetseted pa kaysa sa aming dalawa. Bebeng, maraming salamat Kahit pangatlong kasal na namin ganun pa rin yung saya at saka suporta mo sa amin. Ganun pa rin kagaya nung simula. Hay naku, kahit umabot pa kayo na 100 kasal, tatalon at lulundag pa rin ako sa tuwa. No, pero sana bago naman tayo umabot doon. Ikaw naman yung ikasal ba? Enrique? Nga Bebeng, gusto mo ikuha kita na magiging asawa mo? Hay naku, ayokong minamadali ako sa ganyang bagay Dapat iniingatan yung ganda ko. Lalo na yung pagkabirhen ko Aba baka dalagang Pilipina to. Dalagang Pilipina ng bataan at koridor. Naku hindi pwede talaga ba? Huwag mo naman patagalin na sobra Baka mamaya mapanis na yung bataan at kurihor mo. O siya basta sabihin mo lang sa akin kung ikukuha kita at saka sa mga bisita po namin. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Talagang nag-enjoy po kami sa mga hinanda niyo ni Bebeng para sa amin. Kaya Bebeng, salamat ulit Mga kaibigan palakpakan naman natin si Bebeng. Si Raulo ka naman talaga Enrique. Para mo naman ako papatakbuhin sa halalan ayaw mo ba nun? Busi lagi yung takbo mo busi lang Bakit naman hindi pa? Siyempre para ikaw si Vice Ganda. Hay naku, ayoko ng Vice Ganda. Ang gusto ko, ako mismo yung nasa tuktok Kaya gustong gusto ka namin Mabait ka na, mataas pa yung pangarap mo. Pero Bebeng, maraming salamat talaga Ang laki na naitulong mo sa amin dito Mahigit kalahati yung nagastos dito Tapos ikaw yung sumalo. Maraming salamat talaga Hayaan mo. Makakabawi din ako sa'yo. Wala namang ganyanan. Wala nang bawian. Basta't ang ipangako niyo lang sa akin. Alagaan at mamahalin mo ang kaibigan ko At huwag mo na siyang ibabalik doon. Kahit ano pang mangyari. Kahit ano pa yung dumating kahit bagyo. Sakuna, delubyo, salot, perwisyo basta lahat ng uri ng kontrabida na. Humaap sa inyo basta pang Enrique Naman, siyempre hindi ko na talaga, pakakawalan Pinaghirapan kumapasa sa akin si Lisa Maraming salamat mahal At saka Bebeng salamat din talaga sa'yo. Naku tigilan nyo nga yan. Baka magselos na yung dadon sa dami no salamat na binibitawan nyo Pero ikaw naman labasta Kumapit ka lang kay Eric sa relasyon nyo Kahit ano pa mangyari alam naman natin na basta alam natin na hindi naging madali ang lahat ng pinagdaanan mo. Sigurado rin ako na may araw pang darating na ikakabahala nyo. Pero tibayan nyo yung loob nyo Laya, makinig ka sa akin. Hayaan mo na ang pinanggalingan mo. Tapos na ang lahat ng yon. Nandito ka para kay Enrique baby Naman Bebeng. At saka sana lang lalo pa kamingatan ng Diyos at sana rin mabiyayaan na kami. Nga, 6 na taon na rin huwag kang mag-alala mahal. Mulang gayon wala na tayong ibang gagawin kundi bumuo. Hoy anong wala na ibang gagawin? Talaga ba? Etc. Gusto tuloy-tuloy at walang tigil na. Hey, ikaw baliw ka talaga. Ikaw talaga yung etc. diyan Yung dalawa talaga ni Enrique puro kayo kabaliwan. Tekaan nga. Ikutin nga muna natin yung mga bisita doon. Ayun. Si Hininang si Mang nandiyan na pala siya. Kanina wala yan O siya. Umikot-ikot muna kayo.
Asikasuhin ko na rin yung iba pang dumating. Ako na bahala dito ha. O sige na mag-enjoy kayong dalawa. Bebeng, huwag ka masyadong magpapakabsidian ha. Samahan mo rin kami mag-enjoy dito. Makulay, Mengay. Masaya at napakasigla ng pagdiriwang na yon sa bahay ng kaibigan naming si Bebeng. Pangatlong kasal na namin yon pero ang mga kaibigan namin buong sigla pa ring nakikisa sa aming mag-asawa. Tama po ang narinig nyo. 6 na taon pa lang kaming kasal pero 3 beses na kaming ikinasal. Hoy Alvin, ano ka ba naman? Hindi yan, Stiko. Ha? 4 yung hawak mo. At saka nakita-kita kanina nagsubi ka pa eh. Siguro sa mga ganitong okasyon 6 yung bulsa mo sa brief no. Hindi na siya yung tawag diyan eh. Dre na yan. Alam mo, yung kanta niya na bakit ako mahihiya? Kayo diyan ang dami niyo na yatang nainom diyan ah. Dahan-dahan lang ha. Baka mamaya si Leo mag-araro na naman kahit wala na namang bukit. Naku may mas malala pa diyan no? May nagpapalitan na nasusi ng bahay. Hindi ko alam kung sinasadya ba talaga o lutang lang talaga. Enrique, andito si Ninang oh. Sige susunod ako diyan. Nga pala oh. Kayo diyan ha. Hinay-hinay lang. At saka Bebeng, tandayin mo yung tagay ni Leo ha. Baka iba na yung gawin yan. O sige na. Ninang mana po. Salamat po at nakarating po kayo dito. Naway kawaan at pagpalain kayong dalawa eh. O nga pala, yung regalo ko. Pagdamutan nyo na to ha. Pero kailangan nyo talaga yan. Naku, si Ninang talaga nagabala pa. Pero tingnan nga po namin. Ay ang ganda ng kahon na. Ang ganda rin nitong kahoy na lalagyan. Nga no. At sa kaninang ano po ang mga ukit sa kahon? Parang sinaunang sulat pa ho to ah. Sa bahay nyo nabuksan yan. May sulat din yan nakasama sa loob para malaman nyo din kung paano gagamitin. Kumusta naman kayong dalawa? Grabe ano? 6 na taon na kayo. Kapag naisip ko talaga yung lahat ng pinagdaanan ninyo. Nga po Ninang eh. Pero tapos na po yon. Kung kami na lang po ayaw na naming balikan pa yun eh. At saka mas nakatingin na po kami ngayon sa hinaharap sa mas malalaking planong binubuo po namin lalo na't nakalipat na po kami sa bago naming bahay. At ano man po yung nangyari noon. Lalo na yung mga pinagdaanan namin bago kami magpakasal. Tapos na po yon. Tama lang yan sa hinaharap kayo tumingin. Pero sana naman huwag ipahintulot ng langit na mahabol pa kayo ng bagay na ayaw niyo nang balikan. At kapag may problema, lumapit lang kayo sa akin. Lalo na kung tungkol down sa dun sa alam niyo na mahirap kalaban yung opo. Ninang makakaasa po kayo eh. Kain na rin po tayo. Doon po tayo. Naku hindi na rin ako magtatagal ha. Tinya ko lang na makita at mabati kayong dalawa at syempre para may bigay itong regalo ko. Mahalaga kasi talaga yun eh. Tawagan niyo ako kapag kailangan niyo ako ha. Lalo na pag gagamitin niyo na yung ibinigay ko sa inyo. Naman po Ninang. Maraming salamat po talaga ha. Umabot hanggang hating gabi ang pagdiriwang na yon. At sa bawat umaalis, mas marami namang dumarating. Hindi ko na nga namalayan na halos magumaga na pala na matapos kami. Napakasaya naming dalawa. Iba talaga ang pakiramdam kapag suportado kayo ng mga kaibigan ninyo. Lalo na't alam naming nandiyan lang sa paligid ang pagsubok kahit gaano pa namin ito itangs. Kumusta? Malapit na maluto yung kaldereta. Upo ka na diyan. Maghahain na rin ako. Kumusta nga pala sa opisina? Enrique. Mahal. Natanggal ako eh. Paano? Bakit naman ba? Sabi mo meron kasing nawawalang pera sa opisina tapos sa akin binagsak yung sisi. Kaya yon tinanggal ako. Pero wala naman talaga akong ginawa eh. Sadyan na pagbintangan lang talaga ako. Huwag ka na mag-alala. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag sa akin eh. Naniniwala ako at sa katandaan mo lagi akong maniniwala sa'yo. Buti na nga lang nakagawa kami ng paraan at nakapagbukas na maliit na karenderya. Maganda ang naging simula namin noon. Wala pa nga 1 taon na palaki na agad namin ang pwesto. Pero talagang parang sunod-sunod ang pagsubok na dumating sa aming mag-asawa. Teka lang naman po. Magpap naman po tayo na mayos. Huwag niyo naman pong pagbabatuhin ang karenderya namin. Mahal Ano yan? Hoy, bakit niyo binabati yung karenderya? Mahal, dito ka nga sa loob. Hoy, tigilan niyo yan. Ano bang nangyayari? Mahal, may sinasabi kasi sila eh. May problema daw sa mga tinda natin. Mahal, 3 pamilya raw yung na-ospital. Tapos may 1 bata pa daw na nawala. Ang sabi nila wala raw naman silang ibang kinain kundi yung mga ulam natin dito. Ano? Ba't naman tayo pagbibintangan doon? Bigla ring naipasari yung karinderya at sa isang iglap.
Bumagsak ang negosyong pinaghihirapan naming palagin. Sumubok pa nga kami sa pagbebenta na alahas pero muntik na naman kaming medemenda. Kahit sunod-sunod yung batong ibinabato sa amin ng buhay, tuloy lang kami sa pag-abante. Lagi kaming positibo pero kalaunan ay nakita rin namin na may diferensya. Iba ang pagiging positibo sa pagiging bulag sa totoong nangyayari. Mahal. Bakit? Bakit ganyan ka? Hindi ka ba masaya? Ito na oh. Binigay na sa atin yung pinakamatagal na nating pangarap. Magkakatayo Sa gitna ng lahat ng nangyari sa atin, binibigyan tayo ng liwanag. Ito na yun. Mahal. Siyempre naman masaya ako. Mahal. Sabi mo nga, ba ito yung pinakapangarap natin? Mabubuo na tayo. Magiging pamilya na talaga tayo. Pero kasi mahal sa lahat na nangyayaring gayon hindi mo maalis sa akin na matakot ako. Matakot? Ba't ka naman matatakot? Mahal? Hayaan mo. Kakayanin natin to. Nagbibigay ng pagsubok, yung Panginoon kung hindi natin kaya, diba? Sana nga mahal dahil kung ano man, yung nasa paligid natin ngayon. Langit lang yung makakapagtaboy nun. Kakayanin natin to, mahal. Babantayan kita. Babantayin ko kayong dalawa na magiging anak natin. Nanatili ako sa bahay para matutukan ang pagbubuntis ni Leisa. Nakahanap naman ako ng rocket na pwedeng gawin sa bahay. Kaya kahit paano natutustusan pa rin namin ang mga pangangailangan namin noon. Naging kampante si Elsa dahil hindi talaga ako umalis sa tabi niya. Pero habang lalo ko siyang binabantayan, lalo namang sumisigasig ang mga pagsubok na pahirapan kami. Lalo na ang asawa ko. Bakit hindi nagtutugma? Yung kita ko nung nakaraang buwan sa kayong ba't ganito? Mahal. Mahal. Anong nangyari? May sumilip kasi sa bintana May sumilip doon. Ano? Sige magtap ka muna. Baka lamigin ka Lalabas lang ako. Dito ka lang. Teka. Nasaan ba? Yung flashlight ko't saka yung dalawa? Sino kaya yung lokong yon? May malalim na hukay dito. Hindi naman siya makakasinuri ko ang get bakuran at bakod. Walang bakas na may pumasok. Pagdating ko sa peder ng banyo, napansin kong imposibleng may makasilip sa taas ng bintana dahil may malalim pang hukay sa tapat. Pero sa gilid ng paningin ko may dumaang anino. Itim, mabilis at biglang naglaho. Kinabahan ako. Inikot ko pa ang likod bahay. May masangsang na amoy. Pero wala na akong ibang nakita. Ano? Mahal? May nakita ka ba? Kitang-kita ko kasi yung mata down sa bintana Mahal. Wala naman akong nakita At saka sa sobrang taas ng bintanang yon. Tapos may hukay pa nga sa parang baba nun Imposible meron. Makaakyat doon. Tinignan ko rin naman yung paligid. Pero wala naman akong nakitang kahit sino. Pero mahal. Kitang-kita ko talaga kanina. Pero CJ, baka guni-guni ko lang din naman yon. Masyado nga kasi mataas yung bintanang yan Saka napalingon lang naman ako bigla. Baka namalik talaga ako. La-stress ka tuloy. Pero Laya, tandaan mo ha. Kapag meron kang naramdaman na kakaiba diyan sa labas, tawagin mo na kaagad ako. Hindi ko na binanggit kay Lahisa ang nasulyapan ko. Hindi ko rin alam kung paano ko yun ipapaliwanag. Bago kami matulog, nagikot ulit ako sa labas. At nang balikan ko ang peder ng banyo, may mabakas na ang paa na hindi ko nakita kanina. Siyempre hindi ko na rin yun sinabi sa kanya. Pero habang lumalaki ang tiya, mas tumarami ang katakatakang bagay na hindi pwedeng itangs. Ano ba naman yan? Ang mahal-mahal nitong gatas ko. Tapos tingnan mo naman. Ang daming ano yan. Od ba yan? Bakit naman nagkaganyan? Siguro pangit lang talaga. Yung stock na nakuha natin. Baka pinasok na insekto. Tama na. Huwag mo nang titigan. Baka lalo ka pang maduwal Bibili na lang siguro tayo ng bago. Ayan tuloy bibili na naman tayo. Pangalawang banasa na yan Nung una gatas at mga prutas lang ang madalas masira. Kaya naman nilinis ko na mabuti ang kusina at tinilipat ko pa ang pwesto ng mga gamit ni Reisa. Inisip ko na baka may peste lang o baka napabayaan na ang mga naipong rumi doon sa kusina. Pero nung pati mga bitamina ni Leisa ang napeste, doon ako nainis. Ano ba to? Nakakadiri naman to. At saka mahal. Iba yung amoy Parang dugo. Bakit naman vitamins naman yan? Hindi naman nakaimbak sa malamig para masira ng ganyan. Ewan ko. Pero nga no. Parang medyo malansa. Dugo ba to? Teka laso ka lang ako. Teka lang. Ayos ka lang ba? Maubo ka muna dito. Kukuha kita ng tubig. Hindi na.
Huwag na Enrique, hihiga na lang muna ako tapos ikaw na muna yung magluto diyan. Biglang naging meselan si Elsa. Halos araw-araw na siyang sumusuka dahil kung ano-anong amoy yung naamoy niya. Oh, kapapalit lang natin ng kubalkama. Ang baho eh. Amoy iwan ko basta naduduwal ako ha. Marami na tayong nilagay na kulon dito ah. Basta hayaan mo na nga lang ako. Hindi naman ni kuyang nasusuka eh. At saka ang baho-baho talaga. Sige siya ko na magpapalit niyan. Mapapagod ka pa eh. Ako na nga eh. Ito na nga ba? Doon ka na lang. At saka maligo ka nga. Pati ikaw amoy ano ka eh. Basta maligo ka na lang doon. Grabe ka naman sa akin. Bahala ka nga diyan. Alam ko namang mas sensitibo ang babae kapag buntis. Pero aminado akong napipikon din ako minsan lalo na kapag amoy ko ang pinupunan niya. Halos ikasuka ni Leisa ang kung ano-anong naamoy niya. Daga. Palaka o parang patay na hayop. Sabi naman ng doktor, normal lang daw yon. Pero ewan ko ba, iba rin ang pakiramdam ko noon. Lalo pat habang tumatagal, lalong tumitindi ang mga kakaibang nangyayari sa bahay. Enrique. Hoy, Enrique. Ano ba? Ano ba yon? Anong bakit? Tingnan mo nga yung kay may gumagalaw. Ano? Mahal eh. Wala naman eh. Tigan mo. Wala naman ba? Ano ba, yung naririnig mo? May pagingit nga sa kapaglagitik sa kiss. Ganon. Parang may gumagapang eh. Tingnan mo nga sa loob. Anong oras na ba? 3 oras. Naku. Sigyakiyatin ko na yon. Umakyat nga ako at tinanglawan ng flashlight ang kisamin ng kwarto. Ginalugad ko pa yung gamit ang patpat, pero wala naman akong nakita. Walang gumagalaw. Pero pagkapanaw ko ay may kakaiba akong namoy sa dulo ng patpat. Masuka-suka ako sa amoy na kumapit sa dulo nun. At nang titigan ko na mabuti, may nakita akong maliit at malagkit na kung anong nakadikit doon. Parang tela. Una, inakala ko pang wood pero nung hawakan ko at suri mabuti, para pala yung piraso ng laman. Sinunog ko na lang yon at wala na akong sinabi kaysa. Mahal, baka naman pwede na nating tawagan si Ninang. Nga inag-isipan ko na rin yan. Saka lumipat ka muna kaya sa bahay ni Bebeng. Pwede kaya yon? Naku, matutuwa pa yon. Tatawagan ko na ha. Hatid muna kita doon. Pagkatapos pupuntahan ko si Ninang. Huwag na natin tawagan. Susunduin ko na siya para mas mabilis. Sige. Laya ko papayag na guluhin ka pa ulit nila. Akong bahala dito. Paprotektahan ko yung anak natin. Hindi ko na kayang ipag-isawalang bahala ang mga nangyayari sa bahay. Hindi na kasi to normal. Sigurado akong may nanggagambala sa amin ni Lisa. May hinala kami kung sino at kung saan ito galing. Pero hindi pa namin tiyak kung ano talaga ito. Kaya sininang na ang kailangan namin noon. May alam kasi siya sa karunang itim at panggagamot. Ang problema nga lang, anong nangyari sa'yo? Bigla kasi nagkasakit si Ninang kailan pa daw? Saka ano daw yung naging sakit niya? Sabi ni Tito, hindi raw pangkarniwang sakit, yun Hindi na raw dinala sa ospital kundi sa kaibigan nilang manggagamot. Tapos ang sabi pa ni Tito, nagkakaganyan daw si Ninang kapag may naramdaman siya may umaligid na hindi nakikita. Lalo kaming natakot ni Lisa pero hindi ako papayag na may mangyari sa asawa ko. Kaya naghanap ako ng paraan. Nagsaliksik ako ng tungkol sa mga nilalang na posibleng gumagambala sa mga buntis pati sa mga pwedeng ipanlaban o pamontra sa mga yon. Pangluyao. Pamusa mo. Tapos lagyan pa natin ng luyaong unan mo kapag matutulog ka ha. Papaya at saka manok na. Lang yung kulang sa'yo Tinola ka na Pero sige na nga kung diyan ka mapapanatag Sige lang. Pesensya ka na Bebeng ha. Ikaw na naman yung naabala namin dito. Bebeng. Wala na kasi kaming ibang matakbuhan Naku, kayong mag-asawa naman talaga. Napaka-drama nyo. Alam nyo naman pagdating sa inyo ibibigay ko yung lahat no. Pero ano bang balak nyo? Ano ba naisip nyo? Kasi hindi na ito yung ordinaryong gulo lang Tama ka, Bebeng. Sininang talaga sana yung makakasagot dito Kaso nagkasakit pala siya. At saka sa ngayon itong mga panangga at pangproteksyon lang muna yung kaya naming asikasuhin. Pero siguro naman pare-parehas tayo na inisip no na posibleng may kinalaman to sa mga kamag-anak mo. Alaya, saan kan mo? Malamang Bebeng. Kaya nga sinusubukan ko alamin kung anong pwedeng gawin dito Nakakainis talaga. Bakit ba hindi na lang ako tantanan ng pinagmulan ko? At saka ano ba to? Buong buhay ko na lang ba akong habulin na basta ang hirap nito
Basta tibayan mo lang yung loob mo. Hindi ordinaryong pamilya yung pinagmulan mo eh. Pero lumabang ka Lisa para sa inyo ng asawa mo at para din sa magiging anak mo no. At sa kanandiyan naman si Eric Bebe. Swerte ka kasi naiintindihan niya yung pinagdadaanan mo. Pero alam ko bebeng kulang pa ang nagagawa ko eh. Pero Liza, mahal magpakatatag ka lang. Hindi ako alis dito sa tabi mo. Naman mahal. Kahit mahirap basta't alam kong nandiyan kalalaban ako. Lalaban tayo. At para sa Team Lisen, lalaban din ako no kahit ano pang kaharap nating kalaban. Pinuntahan ko ang mga baryo. Nakahanap ako ng mga albularyo at dinala ko sila dito sa bahay ni Bebeng. Pero isa lang ang sinabi ng lahat na nakausap namin. Hindi nila kaya ang nanggagambala. Kahit yung itinuro sa amin na pinakamagaling daw na albularyo. Sumuko rin at yung iba ay nagkasakit pa at muntik pang mapahamak. Kahit pakiramdam ko mababaliw na ako. Kilit akong nagpakatatag. Alam ko ako ang pinakasandigan ng asawa ko kaya pinipilit kong magpakatibay. Enrique mahal, ayun na naman eh. Kagabi pa yan. Yung naglalakad sa labas ng pabalik-balik. Narinig ko rin yon. Enrique baby, buksan niyo nga saglit yung pintuan. Enrique, may naririnig akong naglalakad sa labas tapos. Bebeng, lalabas na ako. Basta't bantay mo muna si Lisa. Sige, sige. Pero mag-ingat ka ha. At saka ito. Hawakan mo ito. Oe, ba't may ganitong baril ka? Bebeng? Abay, siyempre. Kapag nag-isang dalaga ka, dapat may proteksyon ka. Ano? Sige na. Naon lang ako nakahawak ng baril pero wala na akong pakialam. Maya't maya kaming nagigising dahil may mga yabag kaming naririnig down nga sa tapat ng kwarto. Ang mas nakakapagtaka pa doon pati mga aso takot na takot. Nakaurong ang buntot at halos simpit ang mga huni. Inikot ko yung buong bahay peti yung labas ng bakuran pero wala akong nakita. Wala naman dito eh. Pero yung mga aso talaga na mamaluktot talaga sa takot. Enrique, Enrique, Enrique. Bilisan mo bilis Enrique. Na ako. Ano to? Bakit ang dami bakas ng paa sa sahig? May narinig kasi kaming naglalakad dito sa sala. Tapos paglabas namin ng kwarto wala namang tao. Tapos pagbalik namin sa loob ayan ang daming bakas ng paa dito. At saka ano ba yan? Pitik ba yan? Diyos ko naman baka may nakapasok sa loob dito. Baka nasa apartor o nasa ilalim ng kama. Tabi muna. Diyan lang muna kayo. Napapalibutan ng bakas yung kamatitingnan ko sa ilalim ha. Bebeng, alalayin mo sila isa ah. At kapag merong mangyari tumakbo kayo kagad. Teka ang baho ng sahiga. Ang tindi talaga ng amoy. Teka lang naduduhal ako eh. Bebeng, alalayan mo muna sila ha. At ikaw kung sino ka mang humanda ka. Wala namang kahit ano dito eh. Pero ano to? Ang daming wood. Napakaraming wood. Halos baliktarin ko na nganon ang buong bahay sa kakalinis. Mapanatag lang si Liza. Pero kahit anong kuskus ko. Kahit kaano karaming sabon at pabango ang ibuhos ko. Hindi nawawala ang amoy ng pagkabulok sa bahay. Sige mo po ka muna diyan. Lisa ha. Ako na bahala sa iba. Salamat bebeng ha. Nakakahiya din si tiyahin mo. Nabulabog ka namin kayo ng ganitong oras. Tapos binigyan pa niya tayo ng sariling kwarto. Buti na lang talaga malaki yung bahay niya no. Naku madalang umuwi yung anak nun kaya meron talaga kayong mapupwestang mag-asawa dito. Dito muna kayong gayong gabi ha. Nilinisin ko pa ulit. Yung bahay ko kasi grabe talaga eh. Pumapatay pa rin. Yung baho and tutulungan kita bukas bebeng. Pero sa ngayon pagpapahingahin ko muna si Lisa ha. Pero mahal, kamusta yung pakiramdam mo? Nasusuka ko pa rin ba? Sa totoo lang pinipigilan ko lang pero naglalaway talaga ako. Tapos parang kumakapit sa balat ko yung amoy. Pati nga sa buhok ko na amoy ko pa rin kailangan na talaga natin pag-usapan kung anong gagawin natin. Hindi tayo pwedeng ganito na lang lagi. Pero sige, maghilamos ka muna o maligo ka kung gusto mo para medyo gumaan naman yung pakiramdam mo. Pagkatapos noon, mag-usap tayo. Sige, gusto ko na talaga matahimik tayo At saka sandali lang ako. Ang baho talaga parang masusuka na naman ako Nang makapasok nga si Liza sa banyo ay sunod-sunod ang malalim kong buntong hininga. Gusto ko na mag-usap kami. Gusto ko na matapos ang problema namin. Pero ang totoo, hindi ko rin alam kung ano ba ang pag-usapan namin. Hindi rin naman namin. Lubos na naiintindihan ang nangyayari sa amin. Ang alam lang namin may kung anong ayaw kaming patahimikin. Habang parot-parito ako sa kwarto ay dinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Iba ang pakiramdam ko noon. Mabigat hanggang sa mapatapat ako sa salamin.
Lao, bakit? Anong nangyari sa'yo? Yung nanay mo nakita ko, yung nanay mo nakadakit siya sa akin. Yung nanay mo hindi talaga tayo titigilan. Down ko nga nakita kung bakit ang bigat ng likod. Balikat at bato ko. Sa refleksyon ng salamin, may babaeng nakapasan sa likod ko. Nakatitig siya sa akin. Dilat na dilat ang mga mata. Halos lumuwa at nakabuka ang bibig na parang handang kumagat sa lig o ulo ko. Oh, uminom ka muna ng tubig. Six na. Minahon ka lang. Pingi pa ako ng tubig kitang-kita ko talaga eh. Kahit pag ganun ka sa whole itsura niya. Hinding-hindi ko makakalimutan yung mukhang yon. Mukha ng taong humamak sa akin at sa buong pamilya ko. Pero Enrique, paano naman mangyayari yon? Sina hindi naman siya basta makakaalis dun sa baryo namin eh. Pero wala naman imposible sa nanay mo. Basaan ka nyo. Dahil kampot sila ng mga demonyo. Marami silang alam na itim na kapangyarihan. Ba, ano ka ba Enrique? Hinaan mo nga yung boses mo. Na, pero hindi ko din alam kung kaya nga nila magpalipat-lipat ng lugar ng ganon. Siya, six na. Posible rin naman talaga eh. Sa dami na nakita ko sa kanila hindi talaga malabong magawa nila yon Enrique malinaw. La, nanay mo, yung gumugulo sa atin. Ayaw niya tayong patahimikin. Siguro hindi pa rin niya matanggap ang relasyon natin. Eh kung ako lang kakayanin ko pa siguro. Pero yung dinadala mo Leisa, yung anak natin baka mapahamak yan eh. Napapaisip tuloy ako. Leisa baka siguro tama, yung nanay mo. Baka hindi dapat kita kinuha sa kanila. Naalala ko ang sigaw na nanay mo nung tinakas kita eh. Habang papalayo tayo. Sobrang haba ng sigaw niya. Sobrang nakakatakot. Basta la yung relasyon natin hindi matatahimik hanggat hindi naagnas ang pundasyon ng kagsasama natin. Hindi ko makakalimutan yung Lisa. Ito na kaya yon? Ito na ba yung sumpa na sinasabi ng nanay mo at nagsisimula ng gayon tumama? Paano kaya to isa? Enrique, makinig ka sa akin. Wala kang ibang pakikinggan kundi ako lang. Magtiwala ka rin sa aking gaya ng paniniwala ko sa'yo. At ito yung sasabihin ko. Kahit bigyan pa ako ng pagkakataong balikan niyo sandaling yon. Sasama't-sasama pa rin ako sa'yo. Ikaw yung pipiliin ko. Kahit pa nga sabihin nating isinumpa tayo nina. Kahit pa sabihin nating ginagambala na tayong gayon na sumpang yon. Ikaw pa rin yung pipiliin ko. Kaya Enrique, huwag tayong bibitaw. Kahit mahirap, kahit nyayan na yung relasyon natin, kahit ano pa yung mangyari sa atin, huwag kang bibitaw. Enrique, ikaw na lang ang meron akong gayon. At sinasabi ko sa'yo kahit bigyan pa ako na napakaraming pagpipilian. Ikaw at ikaw lang yung pipiliin ko. Kaya sana ikaw rin Enrique. Piliin mo rin ako. Piliin mo ko kahit binubulabog tayo ng kung anumang kampo ng demonyo yung humahabol sa atin. Naintindi ako, Leisa. Pesensya ka na. Pesensya ka na. Humina yung loob ko. Bigla kasi akong naguluhan eh. Bigla akong nagduda sa pinanghawakan nating dalawa. Patawarin mo sana ako, Leisa. Pero salamat din sa'yo dahil mas luminaw sa akin yung lahat. Mas naintindihan ko na kung ano tayo. At sinasabi ko sa'yo gagawan natin to ng paraan. Maraming salamat talaga Enrique. Mahal na mahal kita. Huwag na huwag tayong bibitaw ha. Hinding-hindi kita bibitawan. Haharapin natin to. Hindi tayo basta tatakbo palayo. 3 beses na kaming kinasal. Sa simbahan pa nga pero hindi pa rin kami tinatantanan ng kung anong kamalasan. O baka mas malala pa nga roon. At sa mga nakikinig, sinadya naming paulit-ulit na magpakasal kahit magastos. Dahil umaasa kaming mahuhugasan noon ang bakas ng kasamaan at dilim down nga sa pinagmulan nila. Ang totoo kasi ang pamilya niya ay sumasamba sa puwersa ng kapangyarihang itim. Kulto ang tawag ng mga taong gayon sa mga tulad nila. Pero ang sinasamba na angkan mo hindi lang basta mga ninuno niyo o mga Diyos ng kalikasan. Pero ang totoo ang sinasamba nila ay kapangyarihang itim. At mukhang napakalakas na ng kakayahan nilang gayon dahil kahit malayo sila na ipapadala nila rito sa inyo ang galit nila. Kaya kung ano-ano yung nagpapakita at nararamdaman ninyo, mga bungayan ng kung ano mang itinanim na ina mo. Ba't nasaan na yung kahoy na ibinigay ko sa inyo? Oo po ninang oh. Alam nyo ninang nung una pa lang talaga meron na akong nararamdaman eh. Naalala ko na kagad yung sinabi niyong gagamitin namin. To kaya hinanap ko po ito kaso ang dami pong nangyayari para hindi ko lang tumakita eh. Kapag naghahalungkot ako bigla na lang may bumabagsak na gamit. Bigla bang may nababasag? Minsan pa nga biglang nawawalan ng kuryente tapos kami lang yung nawawalan sa amin. Ha? Pero nung dumating ka dito ninang saka ko lang nakita to. At kung hindi ako nagkakamali ninang, malakas na panangga to ba? At alam ni kung sino mang gumugulo sa inyo. Malamang narinig nyo na yung tungkol sa mga anting-anting. Maagimat at iba pang panangga. Proteksyon yun laban sa mga kampon ng dilim.
Pero ang problema sa mga ganon, pinalalakas lang na mayon ang puwersa ng kalikasan. Mga puwersang nagmumula rin sa mga nilalang ng kalikasan. Kaya ng mga engkanto, diwata at iba pang mga nilalang na alam niyong nasa paligid. Pero itong kwentas na ito yung tinatawag na mutya ng langit. Mismong